maligayang pagbabalik sa Good Morning Boss. Ngayon naman, Sandro, alamin natin kung ano ba ang ugnayan ng militar at sibilyan. At para pag-usapan yan, makakasama natin si Lieutenant Rodney P. Codal, ang Chief Civil Affairs Branch ng N7, at si Commander Gilbert Passion ng Philippine Navy, Deputy N7. Magandang umaga po sa inyo mga sir. Magandang umaga sa inyo lahat at magandang umaga sa lahat ng sambayan ng Pilipino. Yes. Sir, siguro magpaganda pong pag-usapan nga natin yung civilian military kasi hindi naman po lahat tayo ay aware kung ano nga po ang programa na ganito na ino-offer pala natin sa ating mga civilians na kumbaga gustong makatulong at gustong maging parte nga rin po ng Navy. Yes. Ang civil military operations ng Navy, in layman's term, ito yung nagsisilbing tulay ng Navy sa pagkakaroon ng magandang ugnayan sa sibilyan. At itong mga sibilyan ito ay kinabibilangan ng non-government organizations, local government units, local government agencies, civil society organizations, people's organizations, at syempre yung tinatawag na general public. Meron tayong tatlong haligi ng operasyon nitong civil military operations. Meron tayong public affairs, civil affairs, at yung information support affairs. Itong public affairs, ito yung nagbibigay ng tama, accurate, at napapanahong impormasyon sa general public upang maipromote itong goals and objectives ng Philippine Navy. Ito rin yung nag-i-establish ang constructive relations sa iba't ibang komunidad sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang civil affairs naman, primarily, ito yung tinatawag na engagement of the stakeholders. Tayo yung nakikita sa iba't ibang unit, ahensya ng pamahalaan at pribadong ahensya upang magkaroon naman tayo ng suporta para sa pagsasagawa ng iba't ibang activities ng CMO. Yung information support affairs naman, ito yung ating social marketing branch ng Navy kung saan ay pinapahayag natin sa publiko at sa iba't ibang target audience kung ano na yung ginagawa ng Navy. Yan. Ayan, buti naman nabahagian tayo kung ano ba yung role at layunin nitong CMO. At balita ko rin po, ngayon po ang anniversary ng Philippine Navy this month po. Tama po ba? Ano naman po ba ang mga activities ng N7 for the month-long celebration of Philippine Navy? Activities ng mga Philippine Navy sa month-long celebration ay nag-umpisa noong May 2. Mayroon tayong mga concert at the malls sa mga selected malls within Metro Manila na nagpapakita ng talent ng ating Philippine Navy. Involved dito yung Bonifacio Naval Station na band, yung Philippine Marine Corps Band and Combo, yung Naval Base Cavite Band, at saka yung Naval Construction Engineering Brigade Combo. So, kagapay yung pagpapakita ng mga larawan o photostatic display na pinapakita yung accomplishment ng Philippine Navy. Nagkaroon din po tayo ng recruitment para sa regular force at saka reservists natin na gustong pumasok sa Philippine Navy. Kagapay din dito yung accomplishment natin. Sa kayong araw na ito, nakakaroon po tayo ng bloodletting na nakakapay doon sa healthcare fair na proyekto ng Philippine Navy. Sa May 24, magkakaroon din tayo ng partnership with the Philippine Daily Inquirer na magkakaroon ng read-along na mismo yung nanalong Miss Earth ang magbabasa ng mga kwento na para sa mga dependents ng ating Philippine Navy. Alright. Ito po sir, kumbaga meron tayong mga boss na nanonood ngayon na gusto maging parte nga po sa mga activities. Paano po ba sila makakaano ng inyong access? Paano kayo ma-access yung mga ganitong klaseng events and programs na nangyayari nga po? Maraming paraan para magkaroon sila ng access. Pwede silang tumawag sa amin o magpahayag ng kanilang intention sa pamamagitan ng sulat. I-address lang ito sa ating Navy Chief at namin dito sa N7. Titingnan natin kasi ang unang-una ano ang layunin ng proyekto. Mahalaga kasi na malaman ang layunin dahil kailangan magkaroon itong malaking bahagi sa kaunlaran ng komunidad at ng mga sambayan ng Pilipino. Ito po sir, question ko lang kasi diba kanina po yung napag-usapan natin yung civilian military. Kunwari po, meron tayong mga boss na nanonood ngayon. Kunwari, maski po kami siguro ni Carla, gusto namin maging parte at makatulong nga po. Ano po ba yung mga requirements na kailangan meron kami para maging parte nga po kami nitong programa na ito? Sa mga civilians na gustong magkaroon ng malaking bahagi sa Navy, pwede tayong pumasok sa as Naval Reservist. Itong Naval Reservist, ito yung ating force multiplier sa Navy. At maaari kayong mag-apply nito sa Naval Reserve Command dyan sa may Intramuros, Manila. Siyempre, ang requirements nito,
yung inyong educational attainment, diploma, at iba pang mga skills kung anong meron kayo. Okay. So, kumbaga, pag may college degree ka po, meron ka na pong ranko o paano po ba nag-work to? Meron pa tayong kailangan na hours na i-meet para po tayo mag-qualify at maging part nga po nito? Hindi ako masyadong familiar sa naval reservice kasi meron talagang staff na involved dyan. Pero sa pagkakaalam ko, pwede naman yung hindi college graduate, pero meron kang malaking bahagi sa lipunan at meron kang skill na pwede mong maibahagi sa Navy at meron kang kaukulang rango, depende kung ano yung natapos mong kurso. At meron kayong imi-meet na number of hours sa pagsisilbi para umangat naman ang inyong rango as the service. Kanina parang interesado talaga kami ni Sandro na maging isang reservist. Okay, ito... Ang mini-maintain lang natin dito, kung reservist ka at kung ano ang pinag-aralan mo, yun din ang gagawin mo sa Navy. Okay, so kung kami po as a media, hindi naman po kami lalayo. Hindi naman. Kung kayo ay engineer, basically construction din yung inyong pupuntahan. Pero meron din kayo sumali sa iba't ibang larangan na pwedeng gawin sa Philippine Navy. Kaya ulitin ko lang, kung gusto nyo na magkaroon ng talagang impormasyon tungkol sa reservice, tumawag lang kayo sa Naval Reserve Command dyan sa Intramuros, Manila. Alright. Ito naman, nabalitaan po kasi namin kahapon na may mga militar po na nakisali sa Brigada Eskwela. Ang Philippine Navy po ba, ang N7, kumbaga may activity din po ba kayo sa Brigada Eskwela? Sa katunayan, nag-umpisa po tayo noong May 19 sa pakikipag-ugnayan ng ating mga kasamahan sa buong Pilipinas. Kakibat po ang Philippine Navy sa Brigada Eskwela na proyekto ng Department of Education. Matatapos ito sa May 24, ito ay isang linggong pagkukumpuni ng mga eskwelahan, paglilinis, para sa preparasyon ng school year, itong buwan ng June. Okay. Sir, siguro meron na lang tayong mensahe para sa ating mga manonood kung gusto natin silang anyayahan sa mga mangyayaring events nga po natin at syempre maging part nga rin po ng kanilang ng Philippine Navy na civil military. Panghuling mensahe ko lang para sa sambayan ng Pilipino, alalahanin nyo na lang na ang Philippine Navy ay patuloy na magsisilbi sa ating bayan upang maprotektahan ang ating teritoryo at para mapangalagaan ang ating kinabukasan. Dahil kami sa Philippine Navy, we will continue to serve and succeed in the right and honorable way. Ayan, again, kayo po. Asahan po, inyong pong Philippine Navy ay patuloy na maglilingkod para kayo ay makatulog ng matiwala at mahimbing sa magdamag. Okay. Ayan, maraming salamat po. Again, that was Commander Gilbert Pasio and Lieutenant Rodney Cudal. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat sa inyong panahon ngayong umaga at syempre sa inyong mga impormasyon na naibahagi sa amin today.